Hi guys, this is Sir Franco, your physical therapist. I am a physical therapist by profession for 21 years, and I'm doing this vlog because I want to educate you about the common health issues, especially this pandemic. So kung paano ko kayo matutulungan through these videos. So ano nga ba yung physical therapist? Bali ako po ay nag-aral for 5 years. Then after my 5 years pag-aaral, nag-take po ako ng board exam. And physical therapy board exam is one of the hardest board exam in the Philippines. So physical therapy is also known as physiotherapist. It is one of the allied professions that by using evidence-based kinesiology, exercise prescription, health education, mobilization, electrical and physical agents, we treat acute and chronic pains, movement and physical impairments resulting from injury and trauma, illness, typically of musculoskeletal, cardiovascular, respiratory, neurologic, and even endocrinological origin. So medyo malalim po yung mga terms, pero yun nga po, ang physical therapist, halos lahat po ng pasyente ng nasa loob ng hospital ay mas mabuting na treat ng isang physical therapist dahil ito po ay base sa aming pinag-aralan ay malaking tulong po sa mga pasyenteng nasa loob ng isang hospital na magkaroon sila ng rehabilitation during their confinement and after na ma-discharge po sila. So ngayon po ang akin pong i-discuss sa inyo is about pain. Low back pain specifically kasi marami po sa atin ang nakaka-experience ng pain dito sa ating likod. So, lalo na dito sa probinsya, ano po pang ginagawa natin pagka masasakit ang likod na nangingimay papunta sa ating paa, yan, tuhod or paa. Kalimitan pinapahilot natin, di po ba? Maraming manghihilot pa sa bukid or masahista. So, hindi po tama na agad ay ipapahilot natin yung mga sakit natin sa balakang. Kasi kailangan po muna nating malaman kung saan po nagmumula yung sakit at ngimay papunta sa ating paa. So, ang ating pong likod ay maaring pagmulan ng ating pananakit papunta sa paa, tuhod at pangingimay. Yan po ay may tinatawag po tayong sciatica. So yung sciatica po ang sciatic nerve. Sciatic nerve ang pinakamalaking nerve sa atin pong katawan na dumadaloy papunta sa ating balakang, papunta sa may puwet, tuhod, pa sa paa. So kalimitan po ay nararamdaman habang nagkakaedad, pag tayo ay tumataba at nagkakaroon tayo ng maling paggamit ng ating likod. So, to explain to you further, ipapakita ko po sa inyo yung picture ng ating spine. Kasi ang ating pong likod ay medyo maselang bahagi rin ng ating katawan sapagkat ang ating pong spine o spinal column, yan po. Kita ko. Yan, ang spinal column po. Yan, kung makikita po natin ang ating spinal column, yan, yung diretso pong yan. Nagsisimula po siya sa ating pong lieg, papunta po sa ating puwetan. So, since ang ating pong topic ngayon is about the low back pain, so magsisimula po tayo dito sa L1 or lumbar 1. So, L1 to L5 po yun. Ibig sabihin, 5 po ang buto na nando sa ating baywang. Tapos po dumudugtong na po siya sa ating hips, no? So through the sacrum. Yan po. So yan pong spinal column na yan, diyan po lumalabas sa pagitan niyan yung nerve na sciatica. So yun pong ating sciatic nerve, sorry. Yung ating sciatic nerve, diyan po siya lumalabas papunta po sa ating paa. So bakit natin nararamdaman yung pain? Kalimitan po ay nagkakaroon tayo ng tinatawag na stenosis or degenerative disease. So, yan po. So yung stenosis po, ang ibig po sabihin sa Tagalog is pagkipot. So kumikipot po yung daanan ng nerve papunta po sa ating
paa, no, sa ating tuhod. So pagka yun po ay kumipot, natural maiipit po yung nerve. Kaya makakaramdam po tayo ng pananakit at saka pangingimay. So yun po yung tinatawag na irritation. So may isa pa pong pinagmumulan yon. Pwede po nagkakaroon din ng mga arthritis or degenerative disease do sa ating baywang. So habang tumatanda po tayo, nagkakaroon na po tayo ng mga development ng arthritis sa ating likod. Kaya po, pag nagkaroon po tayo ng arthritis doon, kumikipot din. So naiirita yung ating spinal nerves. Papakita ko po sa inyo ngayon yung ibang pictures, no? Para mas maintindihan po ninyo. Yan. Yan po ha. Yan po. Ito, yan. Yan po ba? So yan po, yung atin pong likod. So ito po yung sinasabi ko sa inyo. Diyan po lumalabas yung mga spinal nerves papunta po sa ating paa. So siya po, pagka po siya naipit doon, ay magkakaroon po siya ng irritation o pananakit. So yan, kung makikita nyo, yan po yung mga nerves. Yan. Ito po siya. Yan po yung spine. So makikita nyo, yan po, doon po lumalabas yung mga nerves, no? So may isa pa pong problema na pwedeng pagmulan ng ating pananakit sa ating likod papunta sa ating tuhod, papunta sa ating paa. Yun po naman po yung disc herniation. Ibig kong sabihin, yun po ito ating mga spine, yan po ay magkakapatong. Pero sa pagitan po ng ating spine ay meron po tayong tinatawag na vertebral disc. So yung vertebral disc po ay may laman po siyang fluid. Yung fluid na yan po ang nagsisilbing namamagitan, no, sa ating mga spine. So halimbawa po, imaginein po natin na ito yung ating spine, sa pagitan po nito ay may spinal disc, no? Vertebral disc. So siya po, yung tubig po nasa pagitan nito, habang tayo ay bata pa ay maganda pa ang laman. Pero habang tayo tumatanda ay lumiliit po 'yon. So possible po magkaroon siya ng pagdikit, no? So pag nagdikit po yung ating disc, yung ating spine, nagkakaroon po ng problema at nagkakaroon po ng back pains na ating pong pinoproblema sa ating likod, no? At papunta sa ating paa at sa ating tuhod. So possible din po yung mga bulging disc, no? So ang bulging disc naman po is yung pagdulas or paglobo ng disc papunta sa kaliwa, sa kanan, sa harapan. So yun po ay minsan ay dahil sa maling pagbuhat o maling posisyon. So ang atin po munang i-discuss is about the stenosis o yung pagkipot ng ating likod na nagkakaroon ng sciatica. Tama ba? Yon. So kalimitan po yung sciatica or yung pain na nararamdaman natin dito sa ating paa na nanggaling sa spinal stenosis ay nararamdaman natin habang tayo po ay nakatayo or naglalakad. So siya po ay masakit pag tayo ay nakatayo at naglalakad. Samantalang yun naman pong isa na sinabi ko kanina na disc herniation, siya po ay masakit pag tayo naman ay yumuyuko. So magkaiba po yun. So kaya napakahalaga na malaman po muna natin ano bang pinagmumulan ng pananakit ng ating likod. Kasi maaari po na mali po yung exercise na ating magawa at baka mas lalo pa pong lumala. Paano po kung dumulas yung spine? May possible po na hindi na natin maigalaw ang ating mga paa. At maaaring maapektuhan din ang ating pag-ihi, pagdumi sa kalaunan po. So yun po, kaya napakahalaga po na kukonsulta po tayo sa ating po mga medical professionals para po malaman nila or natin kung ano po yung ating gagawin. Then kung mayroon po tayong diagnosis from them,
So, i-refer po kayo sa physical therapist aside from giving pain relievers para kami po yung magtuturo sa inyo kung ano yung dapat nyong gawin at kami po ang tutulong upang mas mabilis po ang ating gamutan. So, kung gusto nyo po na malaman kung ano po yung mga possible na gagawin natin sa problema nyo sa inyong likod, pwede nyo po akong i-message at pwede rin pong abangan nyo yung aking next video para dun sa aking ituturong mga exercises para sa problema ng inyong pong likod. Muli po, maraming pong salamat. Subscribe lang po kayo sa aking channel and hopefully meron po kayong natutunan. Thank you.